Samantala sa pagboto ng Canadians sa by-elections Lunes, ilan sa kanila nakausap ng aming kasamang si Teresa Redula. Kabilang na rin ang isang bagong Canadian citizen na nagbahagi ng karanasan bilang first-time voter sa bansa. Panoorin sa report na ito. Araw ng by-elections para sa 3 federal ridings sa Canada at dito sa Toronto, hindi napigil ng makulimlim na panahon ang mga botante. It's just represent the community and just voting is part of your right. I need to select one person who is doing well for all the benefit and all the facilities. Tuloy-tuloy ang pagpasok ng mga botante sa polling station na ito sa Scarborough Southwest at isa sa kanila ang Pilipinong 14 years nang inaabangan ang pagkakataong ito. Siya ay naging Canadian citizen nito lamang Marso at sa by-elections ngayong Lunes. Sa kauna-unahang pagkakataon, siya ay bumoto. Siyempre nung naging Canadian ka na, sabi ko nga may pananagutan ka na dito sa bansang to. We choose this country as our new home and yung responsibility na kasama yung pagboto. So ang saya na may boses ka na. Halong kaba at excitement daw ang naramdaman ni Paulo Bukod nang markahan ang kanyang balota. Aniya, pribilehiyo raw ang makaboto bilang isang bagong citizen, kaya't siniguro niyang magsaliksik muna kaugnay sa karakter at mga plataporma ng bawat kandidato sa riding. Mas masaya pa ang soccer dito kaysa sa election. Sa atin, piyesta doon. Pagkadating ng eleksyon, dito sa bansang ito ay nakikita naman natin na mukhang malinis naman ang pangungobyerno at transparent ang gobyerno natin pagdating sa mga finances at mga services ng mga tao. Pero yun nga lang, kailangan dagdagan pa siguro, kaya kailangan makilahok sa eleksyon. Malaking bahagi raw ng kanyang desisyon sa pagboto. Sa bahay namin, pito kami, 5 anak ko. Kaalaman at programa para sa mga pamilya. Ang mahal na ng bilihin ngayon, sa gasolina, etc. Gusto natin na maging may pakialam siya sa nangyayari. Hindi yung nakaupo lang siya at nagpapabida kung kahit saan. So gusto natin magtrabaho siya at gumawa ng mga plataforma at mga batas na makakatulong sa mga mamamayan dito. Hindi lang sa mga Pilipino, kundi sa lahat. Itinuturing na safe Liberal seats ang Ontario ridings ng Scarborough Southwest at University Rosedale. Ang Quebec riding naman na Terrebonne. Napanalunan ng Liberals noong 2025 elections na mayroong isang botong lamang sa Bloc Québécois bago ipawalang bisa ng Korte Suprema dahil sa clerical error. Sakaling mapanalunan ng Liberals ang isa sa 3 by-elections, magiging majority government na ang partido ni Prime Minister Mark Carney. With a majority, there's no more negotiation. With a minority, there's at least the opportunity to negotiate and do politics, to voice your opinion, because that risks the government being unable to pass their bills. Sapat na raw para sa ilang botante ang pagpunta sa polling station. Just contribute my effort and see what happens. Pero ang ilan, tututukan ng paglabas ng resulta kasama ang mga kaibigan at mahal sa buhay. Sabi ko nga, pag election, yung mga tao is pantay-pantay lang, mayaman, mahirap. Gusto ko lang pakita sa mga tao, lalo na sa mga kababayan natin dito, na lahat tayo ay pantay-pantay, may boses tayo at ito yung isa sa paraan para makinig sila sa atin. Teresa Redula, Omni News, Toronto.